Oh, hi citizen. So, nagkalat na naman yung samot-saring fake news ngayon sa Pilipinas. So, fact check muna tayo. Ayon sa isang Rappler journalist, ayan, pakinggan natin, talakayin natin kung ano ba talaga yung totoo at kung ano ba yung talaga yung Happy pwede. family! Totoo na ba yung world tour na ni-request ni Paulo Duterte noong December 2025? Eme lang, parang halata namang peke yung mga picture na yan, no? Pero actually, nabudol pa rin ang mga tao sa ganitong mga kasinungalingan tungkol sa Middle East na nag-viral sa nakaraang buwan. Ang world issues na wala namang relate sa pamilya nila. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman ang pambato nila ngayon. Nakikip ang pinaka-common na false claims tungkol sa Middle East conflict at ang mga epekto nito sa Pilipinas. Eto na, paparating na naman ang mga nakikisawsaw. Kahit sa gyera, itong pamilyang Duterte talaga, ayaw maagawan ng spotlight. Nagpe-PR na naman ang fake news peddlers para sa mga Duterte, gamit na naman ang pambato nila ngayon. Nakikipag-meeting daw siya sa world leaders para tulungan ang OFW sa Middle East. Nagka-cameo rin ang tatay niyang si Digong para magpadala raw ng langis galing sa Brunei. At kung hindi mo pa nahahalata, peke iyon lahat. Hindi rin hinang fake news peddlers gamit ang false claims tungkol sa mismong gera sa Middle East. Sinasabi nilang ang Pilipinas na ang susunod na target ng missiles ng Iran dahil close daw tayo sa US. Pero pag-isipan mo muna, gaano ba kalayo ang Pilipinas sa Iran? To be exact, 7,500 kilometers ang pagitan natin. Yung longest ranging missile ng Iran ay umaabot lang ng 2,000 or 3,000 kilometers. Hindi naman ito call and text promo na makaka-text extend to 8080 ka. Mga 8080 talaga. Ang dami nayaan ng trolls ang ibang public officials, lalo na yung mga kumukontra sa mga Duterte. Hindi magsasampa ng kaso sa ICC si Senator Risa Hontiveros laban kay US President Donald Trump and Israel dahil sa Middle East conflict. At hindi naman kinontra ni Naga City Mayor Leni Robredo ang statement ni Vice President Sara Duterte about how easy it would supposedly be to repatriate OFWs in the Middle East. Nananakot din Philippine Express. Davao City ranks number 1 in PH for living. Nagbubudulan dumato. It's either isa yung may-ari nito o grupo sila or talagang bobo lang talaga yung mga may-ari ng mga pages na to and nagbubudulan sila. Sila naglolokohan kasi nga bobo, salot, mahinang utak, mga adik, asal criminal nga, di ba? Kaya nagpapakalat sila ng fake news. So Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig na isang puta!